Hello and welcome back to my channel. So mga kahiro, ang hatid ko sa inyo ngayon sa araw na to ay nandito po tayo sa isang museum. Kumbaga pinapakita dito kung paano bumalik ang mga Hapon na mga sundalo pagkatapos ng World War II. Kaya huwag kayong mawawala, sasamahan nyo ko at ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga sitwasyon noon nung unang panahon na nanggira yung mga sundalo sa iba't ibang bansa. Kaya let's go mga kababayan, tara na! So yan guys, papasok na tayo sa loob. Yan kung nakikita nyo guys. Yan. Nandito tayo sa bungad. Yan yung mga unang panahon ng mga tao. So ito, kung nakikita nyo yung papel na yan. Yan yung mga papel nila noong unang panahon bago magsimula ang World War II sa pamamagitan ng iba't ibang bansa na ginigira nila. So dahil tapos na ang digmaan noong unang panahon, naglabas ang government ng Japan itong pulang papel na to kung nakikita niyo. Yan. Ibig sabihin tapos na ang gera nila noong unang panahon. So ito guys, ito yung mga gamit nila, no? Yung ginagamit ng mga unang sundalo ng unang panahon. Kung nakikita nyo to guys, ayan yung mga balaban na nilalagay nila sa kanilang mga ulo. Kumbaga parang anting-anting nila. Nakikita nyo yan guys, ayan guys. Napakahalagang bagay po yan. Dahil ang gumamit niyan ay isang napakagaling na sundalo ng Japan. Yan guys. Ito yung takuri na ginagamit nila para uminom sila ng butya o mainit na tubig. Ayan guys, kung nakikita nyo. Ayan guys, kung nakikita nyo, ginagamit nila noon para makainom sila ng mainit na tubig. Yan yung gamit na yan. Mga antik po yan guys. Napakatagal na panahon na po yan. So guys, ito yung sundalong nagdala ng bandera bago makabalik dito sa Japan. Ang lahat ng mga sundalo. Ayan po guys. Yan ang tao na yan. Yan si Hideki-san. Yan po ang pinakamataas na sundalo ng unang panahon na namumuno sa World War II. Na humawak ng sundalo dito sa Japan. Si Hideki. Yan guys, kung nakikita nyo. Yan, museum. Ito yung antik na ginamit ng unang panahon guys. Para magluto sila ng ano, yung fry pan na to. Ito yung ginagamit ng mga sundalo ng unang panahon. Yan, talagang ilang taon nang nakalipas. Ayan guys, yung lagayan nila ng tubig. Ginagamit ng mga sundalo noon. Ito guys. Nakikita nyo guys. Tapos kung nakikita nyo guys, ayan. Yan po yung mga balat ng kahoy guys, na dyan nila sinusulat yung mga gusto nilang iparating sa kanilang bansa. Dahil nung unang panahon ay hindi pa uso yung papel. Kaya sinusulat nila sa ano, balat ng kahoy. Ayan guys, kung nakikita nyo guys. Balat po ng kahoy yan guys. Ayan siya guys. Kung nakabasa nyo guys. Ayan. Yan po yan guys. Balat po ng kahoy yan. Yan guys, kung nakikita nyo, yan po ang gamit ng mga bata, ng mga anak ng mga mga Hapon na dahil sa gera nanganak
na dun sa kung saan saan. Kaya yan po yung mga damit na naiwan guys. So ito guys, kung nakikita nyo, ito yung mga nangyayari noon ng mga sundalo nung unang panahon sa World War II. Ayan guys. Ayan. Alam nyo guys, nung World War II, ng mga sundalong Hapon, dahil sa kagutuman, nag-aaway-away sila dahil kulang sila sa pagkain. Sa sobrang dami nila, at hindi sila mabubusog, kaya talagang kung nakikita nyo guys, ayan, yung mga hawak nila noong unang panahon guys ay isang tinapay po yan guys. Kung nakikita nyo guys, may timbangan sila, tinitimbang nila ang bawat tinapay para pantay-pantay silang makakain lahat. Ganon sila ka perfect noong unang panahon para lang mabuhay sa loob ng ilang taon. Tinitimbang nila ang mga tinapay kung ilang kilo ang bawat isang ibibigay para makakain ang lahat. Ayan guys, yan ang history nung unang panahon. Kaya kung nakikita nyo guys, lahat ng nakikita nyo ngayon, yan po ay nangyayari noong World War II guys. So ayan guys, yung nagera sa Russia, ginira ng mga Hapon yung Russia. Yan po ang mga gamit at mga damit ng mga sundalo noon, nung unang panahon. At saka ito yung mga gamit nila guys. Ayan guys, kung nakikita nyo yan guys, ng mga barko na yan, yan yung mga barko na ginamit nila na bumalik ng Japan. Yan yung mga ginamit nila na nung World War II. Kaya lahat ng mga barko na yan, ayan ang sinakyan ng mga ordinaryong tao at mga sundalo ng Japan para makabalik sa Japan. Ayan guys, kung nakikita nyo. So guys, nandito tayo ngayon. Papasok tayo sa loob. Kung nakikita nyo ito, ito yung lugar sa Russia. Kung ano yung sitwasyon nila sa Russia noong World War II, yung ginira nila ang Russia. So papasok tayo kasi nandito yon sa loob kung ano yung mga style at mga nangyayari sa loob ng barak nila nung nasa Russia sila. Kaya tara guys. Yan guys, kung nakikita nyo, ito yung nangyayari noong unang panahon sa Russia. Yan, kung nakikita nyo guys. Yan. Ito yung World War II na ginanap sa Russia sa pamamagitan ng Hapon at saka Russia. So ito yung mga gamit guys na ginamit nila, pangputol ng kahoy para may pang-apoy sila. Ito yung pala,
palakol, yung nagari para may magamit silang kahoy pang putol. So guys, papasok tayo sa kanilang barracks kung saan sila nagpapahinga noong World War II. Tara, papasok tayo. So guys, kung nakikita nyo, ito yung barracks nila noong unang panahon noong gera ng World War II sa pamamagitan ng Japanese at saka Russia. So kung nakikita nyo guys, ito, ganito sila noon nakahiga kasi malamig, dito sila nagpapahinga. Kung nakikita nyo guys. So kanina kung nakita nyo, ito yung timbangan guys. Ito yung timbangan nila ng tinapay para lahat sila makakain. Ito yung timbangan nila para walang lamangan. Pareha sila ng timbang ng pagkain na dinidistribute sa kanilang lahat. So ito guys, kung nakikita nyo, yan. Kapag may mga sulat galing sa kanilang mga pinakamataas na commander na sundalo, kung nakikita nyo, ito guys, yung papel na kahoy na ginagamit nila, dito nila sinusulat para mabasa nila yung ibig sabihin na ipaparating ng kanilang commander. So guys, ito yung kanilang barak sa Russia noong World War II. Kung nakikita nyo guys, nag-i-snow noong unang panahon. Grabe guys, ganito kalamig sa Russia. Kung nakikita nyo, ayan. Ayan sila guys, noong unang panahon. Naglalakad sila sa gitna ng snow. Sobrang lamig. Yan guys, kung nakikita nyo. Yan. So dito tayo. Ito yung may sakit na mga sundalo noong unang panahon. Nagpapahinga dito sa barracks nila. Inaalagaan din ng kapwa nila sundalo. Nagtutulungan sila. Kung nakikita nyo guys, ayan. Ito yung barracks nila noong World War II sa Russia. Ayan guys, kung nakikita nyo. Ganyan ang mga sitwasyon ng mga Hapon noong unang panahon. Ayan guys, ito. Sumilip siya kung okay lang ba yung nasa ilalim. Nag-aalala siya sa kaibigan niya. Kapwa niya sundalo. Ayan guys, kung nakikita nyo. Ito yung barracks nila sa Russia noong World War II. So guys, maraming salamat sa panonood ng aking video ngayong araw na to. Mega shoutout pala sa Team Lapagan. Maraming salamat sa suporta ninyo at sa aking mga kaibigan dito sa Japan, sa Obama. Maraming salamat. At saka kay Paloma Tequila, hindi na Hara. Maraming salamat sa suporta, idol. Maraming salamat sa yung pag-share lagi sa video ko at lalo na sa mga nag-share ng video ko. Maraming salamat. So guys, nakita nyo ang sitwasyon ng unang panahon sa World War II ng Japanese laban sa mga iba't ibang lahi, sa Russia, sa China, lahat, at sa Korea, lahat ng lugar na nag-ira sila. So grabe pala ang istorya ng buhay nila noon. Kaya pati ako nagulat guys. So sana nagustuhan nyo yung video ko ngayon sa araw na to. Maraming salamat ulit. Kapag bagong gawi ka sa channel ko, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-share na rin para dumami tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli kong upload. Huwag kayong mawawala. Kaya hanggang sa muli. Bye-bye!